Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyong mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, kagabi po mayroon pong nagtanong sa akin, may nag-message po, ano raw yung gamot sa pabo na nagkalimbernick. Ayan, yung ulo nakabaliktad, abot na dito sa kanyang likod. Yun, yung ganyan, yung kagaya ng nakikita nyo, yan po yung kanyang picture na isinend sa akin. Limbernick po yung pagkakalam po. Iwan ko lang kung anong pinaka-term talaga niyan. Ganun pa man, yan po yung ating pag-uusapan sa ngayon. Ibigyan ko po kayo ng idea kung ano yung paraan na ginagawa ko po pag mayroon po akong pabo na nagkakaganyan. Ayan, hindi po ako tawag dito veterinarian mga kapatid. Kumbaga, itong ibabahagi ko po sa inyo is sariling experience at paraan ko po ito nang sa ganon is hindi po matuluyan yung aking pabo na nagka-limbernick. Ayan, mostly yan, na-encounter natin yan sa mga buwan, isang buwan to 2 buwan. Ayan, ang problema kasi sa ganyang edad, hindi pa natin pwede naman katayin, pero parang something parang hindi maganda talagang katayin kasi napakabata pa po, napakabasa pa po ng kanyang laman. So ayun, ang ginagawa ko po mga kapatid, ipagpalagay natin, papakita ko po sa inyo. May ito brooder, kagaya niyan brooder. So maliit na brooder, doon pa. Ayun, doon. So, unang sintomas niyan is paminsan-minsan nakatingala pag ganun yung kanyang ulo. Pag mayroon po kayong ganyan mga kapatid is sintomas na kasi yan kapag hindi natin yan maagapan, talagang aabot yan sa punto na ayun, palagi na lang nakabaliktad yung kanyang ulo. Paano ko ba i-introduce sa inyo yung baliktad ang ulo? Huhuli tayo ng isang pabo. Ito na lang. Ito na lang. Ito. Ayay. Manakpan. Basta mga kapatid, parati nang pag hindi natin yan maaagapan, parati na yung baliktad yung kanyang ulo. Ipapakita ko po sa inyo. Halimbawa po mga kapatid, ganito kasi mga kapatid, sa brooder, kapag ganito po kaliit yung inyong brooder, pagpalagay natin ganito lang kahataas yung bubong, tapos ganito yung area, minsan sa ganitong edad makikita natin yung limbernick. Yung unang sintomas niyan, paminsan-minsan lang yan nakabaliktad yung ulo. Yung ulo niya aabot yan dito sa likod, dito. Ayan, kagaya na dito sa likod. Ganito ba? Ayan, semi-pure pa naman yun. Basta yun po yung pinakita ko sa inyo na picture. Ganun, paminsan-minsan, tapos kakain, okay, tapos ganun. Pag ganun na po, may sintomas na po na ganun, ang ginagawa ko po, inaalis ko po sa maliit na area. For example, ganitong area, inaalis ko po, inilalabas ko dito, inilalagay ko sa malaking area. For example, kagaya niyan, kung magkasing laki lang sila, hindi siya masyadong maliit kumpara sa nauna, diyan ko nilalagay. Kasi ang problema rin, pag dito kasi natin ilagay, okay lang pag mabantayan natin. Pero minsan dito ko nilalagay. Sa malapad na area mga kapatid, yung sintomas na paminsan-minsan lang palamang po siyang nakatingala. Ayan, maraming bisis ko na po yung nasubukan, talagang gumagaling mga kapatid. Sa katunayan, dito may isa dito pero hindi ko na kilala kung alin dito yon. Ganon po siya, pero hindi pa po talaga siya, kumbaga hindi pa masyadong malala, mild pa lang yung kanyang sintomas. Paminsan-minsan lang siyang yung kanyang forma na limbernick. Kaya inilipat ko dito, ayun, nawala po yung kanyang limbernick mga kapatid. At ayun, pag sa tingin ko po is malala na ng kunti, ayun, pinapainom ko po ng amoxicillin capsule isang bisis.
bago ko ilipat sila sa malalaking area. Minsan dito ko, kung wala po siyang mapagsamahan, kagaya nito, itong area na ito, dito ko nilalagay. Ayan, or dito. Minsan dito. Kung malaki-laki na yung kanyang edad, dito. Subok ko na po mga kapatid at ilang bisis ko na pong napatunayan na sa ganung paraan po, kumbaga yung mild na limbernick pa lamang po, pag ililipat ko sa malapad na area, ayan, gumagaling pa po. Iwan ko lang kung, ayun, kung mapabayaan talaga mga kapatid. Ang problema kasi pag napabayaan, hindi na po siya makakakain. Kasi lagi na siyang nakatingala. Hindi na po siya makakakain. So, ibig sabihin, once hindi na po siya nakakakain, hihina po yung kanyang immune system. Kasi nga, wala siyang nakakain eh. Ayun, doon na po magsisimula na magkakomplikado na po yung sakit ng pabo. Kasi nga, hindi na siya nakakakain. So, ayun lamang po yung paraan na ginagawa ko po mga kapatid pag nakaka-encounter po ako ng limbernick. Mild pa lamang po, ayun. Nakikita kasi natin yan eh, once nagpapakain tayo, nagbibigay tayo ng painumin nila, ayun, na-observe natin kasi, ayun, babaliktad kasi yung kanyang ulo eh. Ayun, unang sintomas pa lamang po, dapat, yun na po yung inyong gawin. Ilipat nyo po sa malapad-lapad na area. Kasi mostly, na-encounter ko doon. Ayun, minsan may lumalabas din dito sa brooder ko, ayun, nililipat ko sa ibang area. Ayan. So, ang paraan is ilipat natin sa malapad na area. Ayan lamang po mga kapatid, sana po nakatulong at nakabigay po ito ng kaunting impormasyon sa inyo. Hindi po ako veterinary. Kumbaga, yung ibinahagi ko po sa inyo sa ngayon is base lamang po sa aking karanasan. At alam ko po na epektibo dito sa akin. Nasa sa inyo na po kung gagayahin ninyo or i-apply ninyo sa inyong pagpapabo. At maging doon po sa nagtanong sa akin kapatid, ayan po yung aking paraan na ginagawa dito sa aking pagpapabo. Mula doon sa area na maliit na nakitaan ko po ng sintomas na mayroon pong limbernick, inililipat ko sa malapad na area. Ayan. At epektibo po, ilang bisis ko na po talaga yung nasubukan. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagsuporta sa akin channel. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.